Inihaw na nga namin yung mga natitirang buto ng kasoy at ginawa ko nga itong cashew butter at grabe, masarap pala talaga to kapag ginawang palaman. Napakaganda nga ng panahon ngayon dito sa amin dahil kapag umaga ay maaraw at kapag pagsapit naman na ng hapon ay doon na umuulan. Pabor na pabor sa mga tanim namin na gulay dahil tuwing hapon nga ay nadidiligan. Maaga pala kami ngayon umakyat dito sa taas ng bundok dahil ang gagawin nga namin ay iihawin namin yung mga natitira pa ng mga buto ng kasoy. Noong nakaraan linggo na nag-ihaw kami ng kasoy, marami ang nagsabi na masarap daw to kung gagawing cashew butter kaya ganun ang gagawin ko ngayon. At katulad nga rin ng dati, lumayo kami sa kubo para mag-ihaw nito kasi dito pwede maamoy ng manok gawa ng magkakaroon sila ng bulutong. Naghanda na rin ako dyan ng mga damong bungarngar na papanghampas ko mamaya kapag hinango na yung mga buto. Matagal kasi bago mawala ang apoy nito at kung hihintayin mo naman na mawala ay nako baka wala kang makain, masusunog lahat. Kapag nag-iihaw kami ng kasoy kahit na nahango na namin yan ay nako talagang umaapoy pa rin. Medyo nakakatakot nga lang din magluto nito kaya kung mapapansin nyo meron kaming pinapanghalo na mahaba na buho kasi meron siyang tumatalasik na nakakapasok sa balat. Dalawang salangan lang pala ang ginawa namin dyan at eto ang pangalawa ay medyo marami na para maubos na lahat. Panay-panay din dapat ang paghalo para pantay-pantay ang pagkakaluto. Kasi kapag hindi hinalo, siguradong yung iba hilaw at yung iba naman isunog na. Dahil medyo marami yung sinalang namin itong pinakahuli kaya ang apoy ay napakalakas at agad-agad ko nga rin yan na pinaghahampas ng mga damo para hindi tuluyang masunog palalo. Mas maganda nga rin ang pagkakaluto namin ngayon kumpara noong nakaraang araw kasi ngayon ay sakto lang ang pagkakaluto. Nung nakaraan kasi ay medyo hilaw kaya napakahirap pantanggalin yung ibang balat. Kung tatanungin nyo naman pala kami kung bakit ganito yung gusto namin na pagkuha ng laman ng buto ng kasoy. Mas gusto kasi namin yung iniihaw kaysa yung bibiakin siya ng hilaw. Kapag binitak kasi namin to na hilaw pa, ay nako, grabe talaga ang mancha nito sa may kamay. Tapos kapag kinain ko naman yung kanyang laman, parang nangangati yung lalamunan ko. Kapag inihaw naman, madudumihan pa rin yung kamay namin kasi syempre may uling. Pero kayang-kayang tanggalin kapag hinugasan na. Hindi katulad ng kapag hilaw pa, naku kahit hugasan mo, ang hirap tanggalin. At pagkatapos nga namin kuhanin dyan yung mga laman ng buto, nilagay ko naman siya dito ngayon sa may lusong at pinagbabayo ko na. Hindi ko na rin pala siya dyan dinurog pa ng sobra kasi mamaya pagka-uwi ko sa bahay ay i-blender ko pa to para mas pumino pa siya. At ganito naman nga yung itsura niya nung nadurog na para na siyang feeds. Pagkatapos kong gamitin yung lusong, binalik ko na rin kaagad dito sa kubo at umuwi na rin pala kami niyan. At pagkarating ko naman dito sa bahay, nilagay ko na rin kaagad dito sa blender yung mga binayo ko kanina. Tinimplahan ko na nga lang din ng asukal at saka mantika at pagkatapos binlender ko na at halos hindi nga umikot yung blender. At kung alam ko nga lang din na ganito yung mangyayari, sana tsinaga-tsaga ako pa kanina na durugin gamit yung lusong. Para sa akin, okay na rin naman kahit na ganito na yung kinalabasan kasi nadurog na rin naman siya. At tinikman ko na rin pala yan at ang masasabi ko nga lang, mas masarap pa siya kaysa sa peanut butter. Nung natikman nga namin to, sabi namin magpulot pa kami ng mga buto ng kasoy kasi masarap pala talaga siya kung ipapalaman. Hindi namin siya napino ng sobra pero masarap pa rin ang kinalabasan. So yun lang for today's video. Thank you for watching!